So yo, what's up sa inyo mga boys? Welcome to my channel. Panibagong video, panibagong reaction na naman. Try naman natin ngayon ng maiba lang, no? Try naman natin ngayon ng explore ng mga extraterrestrial. Yan. Speaking of extraterrestrial, totoo ba na ang pyramid ay gawa ng alien o ng tao lang? So ayun, yan ang pag-uusapan natin. Mula ito kay Mr. Pantas. Yan, subscribe kayo kay Mr. Pantas kahit na 1.2M subscriber na siya, no? Sana all. Kahit man lang mabiyayaan, kahit yung 2 lang, no? Yung 0.2 lang, no? So, ayun. Wala naman na tayo nihintay na. Play na natin to. Ang pyramid daw ang pinakamalaking bagay na gawa ng mga alien dito sa Earth. Sinabing ito raw ang gamit nila upang magpadala ng signal o mensahe sa kalawakan. Kung paano? Yan ang ating aalamin. Ang Egypt ay mayroong hindi bababa sa 100 ang kabuuan. Grabe yung pagkakagawa sa ano, no? Napaka-perfecto eh. Sukat na sukat eh. Na naitayong pyramid. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin naipapaliwanag ng maayos kung paano ba nabuo ang mga ito. Ang pyramid na matatagpuan sa Giza ang pinaka-espesyal sa lahat dahil napakaraming nakakagulat na impormasyon patungkol dito na siya namang ipapamahagi ko sa inyo. Ayon sa history ay binuo ito ng mga slaves o alipin ng Egypt, pero tumataliwas ito sa huling pag-aaral. Dahil napatunayan na hindi lang sila slaves, kung hindi mga skilled workers. Dahil ba? Ito lang, tanong ko lang, no? Paano nila na ano yung bato? Kasi napakalaki yung bato niyan eh. Ito nila ng bato yung gamit niya sa pyramid. Paano nila napagpatong-patong yun? Tsaka saan galing yung mga bato na yun, no? Kung wala namang mga gamitan ng araw, no? Mapapaisip ka din eh. Sa mga diagram na nakaukit sa mga pader nito ay pinarangalan ang mga taong tumulong sa paggawa nito. 4,500 years ago ay hindi pa naiimbento ang gulong o anumang katulad nito. Kaya sinabing napaka-imposibleng maitayo ito noong unang sibilisasyon. Yun, di ba? Sa isang famous diagram ay hinihila ng mga tao ang isang malaking statwa na nakasakay sa isang sledge. Ang mga taong ito ay hindi bababa sa 172 katao. Ang isa sa kanila ay binabasa ang unahan ng sledge para mabawasan ng friksyon sa buhangin at mapagaan ang trabaho. Pero ayon sa mga dalubhasa ay hindi sapat ang ganitong teknolohiya para ibiyahe ang napakaraming bato mula sa Ilog Nile o kung saan pa mang lugar na pinanggalingan ng mga ito. Napakalayo pala, no? Ang mga dalubhasa ay nakapagtala ng 3 teorya kung paano ito nabuo. Una, lost technology, kung saan pinaniniwala ang ginawa nila ito sa pamamagitan ng hindi maipaliwanag na teknolohiya. Maaaring itinapon o itinago ang mga materyales na ito nang matapos nila ang pyramid. Ikalawa, time travel. Sinabing nakapag-travel ang isa sa mga pinuno nila sa hinaharap at pinag-aralan ng advanced engineering kaya nila nagawa ang bagay na ito. O hindi kaya pinuspos sila ng kung sino man at binigyan ng sapat na kaalaman para gawin ito. Ikatlo naman ang mga alien. Sinabi ng mga dalubhasa na ang mga alien mismo ang gumawa nito para maging kagamitan sa komunikasyon nila sa kanilang pag-aaral. Kung titignan natin, ang tatlong ito ay nag-iisa lang ang... Kayo, sa tingin nyo, alin sa tatlo dito yung ginamit nung sinauna para mabuo yung pyramid na yan, no? Comment nyo na lang sa baba, no? Comment down below. Kung alin dyan sa tatlo. Kung titignan natin, ang tatlong ito ay nag-iisa lang ang patutunguhan na hindi sapat ang unang sibilisasyon na gawin ang mga naglalakihang bagay na ito.
na kung uulitin itong gawin gamit ang sinaunang teknolohiya ay halos imposible itong mabuo. Kailangang gumugol ng halos 30 taon para pagpatong-patungin ang hindi bababa sa 2 milyong bloke ng bato upang maitayo ang isa sa mga ito. Ayon sa huling pag-aaral, ang mga pyramid na ito ay isang makina o espesyal na bagay upang makipag-communicate sa mga alien sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga kakaibang signal. Sinabi rin na nakakapag-produce ito ng rare energy na maaring makatulong upang mapadali ang kanilang komunikasyon. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang teknolohiya sa loob ng pyramid. Mayroon itong mga kanal na pinupuno ng tubig at kapag napuno na ay nagkakaroon ng tuloy-tuloy na pagpump o pagbomba sa pinakasentro nito at maaaring makapag-produce ng shockwave mula sa ilalim papunta sa pinakaitaas nito. At isa pa, ang mga pyramid na ito ay binubuo ng napakalaking porsyento ng granite. Isang perpektong halimbawa para ikulong ang ganitong klaseng frequency. Sa palagay mo ba nagkataon lang ito? Kung oo, ay dapat lang tapusin mo ang video ito dahil napakaraming impormasyon patungkol sa Egypt ang nagpasabog sa utak ko. Ayon din sa kalkulasyon ng mga dalubhasa, ang ganitong tuloy-tuloy na motion ay kayang mag-produce ng electromagnetic energy at kayang-kayang lumipad patungo sa kalawakan. Ang ganitong teknolohiya ang ginagamit ng mga scientists ngayon upang makipag-communicate sa mga satellite natin na nasa kalawakan. Oo nga, no? Galing din, no? Napaka din talaga, no? Ang tawag dito, napakahiwaga ng ating mundo. No? Napaka-misteryoso, I mean. Tanungin naman ang mga namamahala dito kung alam ba nila ang mga bagay na ito. Alam niyo naman siguro ang sagot nila, hindi nila alam. Tinanong din kung paano ba talaga ito ginawa ng mga taga-Ehipto at ito naman ang sagot ng isa sa kanila. Nobody know how they build it, it's still secret. But a lot of people they try to do the best to give you some information about how they did it. But we must say it's secret. Sekreto? Mamamatay na lang tayo, hindi pa na natin alam kung paano ginawa yung pyramid. Or maguguho na lang yung mundo, hindi pa natin nalalaman. Isang sekreto raw. Nakapagtataka, di ba? Isang sekreto? O hindi talaga nila alam? Kahit may mga spacecraft na tayo na nagpapabalik-balik sa kalawakan, ay hindi pa rin natin matuklasan ang misteryo ng Egypt na nandito lamang mismo sa loob ng ating Earth. Gaya ng sukat at posisyon nito, ito ang nag-iisang gawa ng tao noong unang panahon na mayroong eksaktong posisyon na nakaturo pahilaga, hindi lang basta pahilaga. Yun yung sasabi ko, no? Napaka-perfecto ng pagkakagawa sa kanya. Square na square eh. Mayroon tayong tinatawag na true north. Ibig sabihin, eksaktong nakatapat ang mga pyramid na ito sa norte ng ating axis. At isa pa, hindi pa naiimbento ang compass noong mga panahon ito. Ang kakaiba pa rito ay nakatayo ito sa pinakasentro ng landmass ng Earth. Ibig sabihin, kung totoo man ang teorya na nagpapadala ito ng electromagnetic energy, ay magiging mas madali ito. Dahil tumutulong din ang paggalaw ng lupa gaya ng lindol para mag-produce ng napakaraming electromagnetic energy. Isa ring misteryo ang isa sa mga side nito dahil eksaktong nakapwesto ito sa pinakaguhit ng Ecuador. Galing, kaya kung zoom out tayo ay halos nasa pinakasentro siya ng mundo. At isa pa, kapag kinuha mo ang kanyang coordinates sa Google Map o yung mismong numero niya sa mapa, ay katumbas ng mga numerong ito ang bilis ng liwanag. Ang tatlong posisyon. Grabe, no? Napaka-imposibleng coincidence lang yun, no? Naman ng mga pyramid na ito ay kapareho ng posisyon ng tatlong stars na parte ng Orion's Belt. Ito naman ang sukat na ginamit ng mga taga-Egypt na tinatawag na Royal Cubit. Ang isang side ng pyramid ay may habang 365.242 cubit. Pareho ito ng numero ng ating taon na eksaktong binubuo ng 365.242 days. Isa pang nakakapagtaka rito ay napaka-perpekto ng mga pagkakahati ng mga batong ito na parang Yan pa, paano nila gagamitin yung paano nila mapapasakto ng ganyang kapino yung no? Na ganyang ka-perpekto na patag, I mean yung
Ano ba? Paano ba explain? Napaka-diretso ng pagkakaputol ng mga bato, no? Diba? Napaka-misteryoso. Kasi nung araw na yun, wala namang sigurong anong makina na ganyan. Para kayang pumutol ng ano eh. Ng mga bato eh, di ba? Gamitan ng laser o ano pa mang advanced na teknolohiya. Kapag pinagsama-sama natin ang mga impormasyong ito, ay malabong coincidence lamang. Tama Sa ba? dami ng Hindi ko alam kung ano, pero sa dami ng coincidence na yun. Coincidence pa ba yan? Diba? sa aking guess, base sa mga nabasa ko ay may significant ito o meron itong tukoy na kahulugan na hindi pa natin natutuklasan. Asahan yung lagi akong nakatutok sa mga ganitong klase ng impormasyon. Yun lamang po para sa video ito. So, ayun, no? Kayo, sa tingin nyo, ano yung doon sa tatlo na yun, alin yung pinakamalapit na pwedeng ginawa ng tao noon, no? Tsaka napaka-misteryoso talaga ng mundo. Tsaka naniniwala ba kayo na tayo lang nakatira dito sa buong planeta, buong universe, di ba? Sa dinami-dami ng mundo, dinami-dami ng planeta. Bukod lang ba yung Earth na mayroong buhay, di ba? So, yun. Ganito na lang. Subscribe kayo sa channel ko, Boy Ahmed. Yan. Peace out.